puro power, power, power. Pero wala kang nare-realize. Gusto ko i-absorb nyo. Kasi hindi po biro pinag-uusapan natin. Holiday hapon, ibang tao ngayon, holiday, nag-good time. Especially sa Manila, puro gimmick, barkada. Samantalang kayo ngayon, walang gimmick, walang barkada. Kasi ang pinaghahanda ninyo, pagyaman. Boom! Ang ganda ng topic ko, the right mindset. The right mindset, your first step to success. Unang hakbang para maging successful. Ang good news dito, kung kayo ay successful na, ito yung pandagdag. Pwede mo gamitin, pangturo sa mga downers nyo. But before I start my topic, so formally, iba sa inyo, ngayon ako maririnig in person, correct? And since first time ako maririnig, alamin muna, na-share sa inyo, paano ko na-involve sa networking. Importante yun eh. Why? Kapag first timer ka, normally, pag may training, at mayroong speaker, inaabangan yan. Sino yung speaker na yan? Meron ba sa karapatan magsalita? Meron ba sa karapatan magturo? Siguro naman with my 28 years. Pagkasabi nga 28 years? 28 years! I have 28 years experience as a network marketer. Ibig sabihin, malamang iba sa inyo, hindi yung pinapanganak, ako po ginagawa ko ng negosyong to. Kung ang AGG is 20 years na, ako 28 years. At kapareho ninyo, ako may naging first timer din. Nung nakita mo yung opportunity, malamang di ka makatulog. Nung inibitahan kayo, lalo na. Inibitahan kayo online or offline, doesn't matter. Marami dyan yung nakita yung opportunity. Nung inibitahan kayo, hindi nyo pinansin ang nag-invite sa inyo. Why? Simply because, malamang yung nag-invite sa inyo, wala pang resulta. Kaya bisa nahihirapan yung mga first timer, either online or offline. Ako before nahihirapan ako, bakit? During that time, I have a very promising career sa hotel industry. Isa ako sa mga manager sa hotel, sa Ross Boulevard, sa Hyatt Hotel. At bilang manager, feeling ko, okay na ako. Ang tawag sa akin, Mr. Limpin, Sir, Boss. Tapos ang nag-invite sa akin, desk clerk ko. At nung inibitahan ako, Sir, grabe, ang laki nakitaan, sama ka sa akin. Eh, since sumantuwa siya, pati ako nadamay, sige, sasama ko sa iyo. At nung tinanong ko, magkano kinikita mo? Alam mo, sabi, grabe power! Kinikita, wala pa! First reason, kaya ayaw ko sumama kasi yung invite sa akin walang result. Second reason, ang nag-invite sa akin, desk clerk ko, ako yung boss niya. Kung ayaw ko sumama, paano ko nasali? Inaraw-araw niya ako for 2 weeks, wala yung hinto. Every time nasa opisina kami, Sir, sama ka na sa akin, Sir. Nakakainis, para sa kanino. Kung nasaan ako nakasunod, at humahawak pa, Sir, sumama ka na, Sir. Ang sabi ko, layuan mo ako. Basta mga spirit ko. Aba, kahit inaasar ko, hindi siya maapektuhan. Sir, isa lang, sama ka lang, isang beses lang. Then finally, sabi niya, hindi kita tatantanan. Hanggang di ka sumasama. Sumama ako kasi usapan pagbibigyan lang. Isang beses ang nawa atin. At doon kayong attend sa seminar. 500 ang audience. Jump pa ang seminar room. And everybody was shouting, Power! Power! Sabi ko, yari na! Nagugulto ito! First attend ko pa lang. Ako yung na-culture shock na. Why? Hindi ako sanay. Isang lugar na maraming tao, nagsisigawan, payaman-payaman. Nakataas pa ang mga kamay. Kami namin sa magiging milyonaryo! Tumingin ako sa paligid ko. Mukha silang mga dukha. Mukhang gutom na gutom. Lipog ang mga biskuit. Sabi ko, kalokohan to. Kasanay po ako eh. Hindi pa gabayabang, alam ko ang tao may kaya sa buhay. Sa hotel, alam ko, lalapit pa lang sa akin ng guest, kahit naka-short pa siya, iba yung lakad, iba yung amoy, iba yung tindig. Yung katabi ko, mukhang amoy pawis. Amoy araw. Mukhang wala pang kain. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ganyan kasi mukhang mayaman na yun. Ngayon pa lang. Ako'y nagtataka. Kasi napansin ko sa seminar room, magtaas lang ng boses ang speaker. Yung mga tao, palakpak ng palakpak. Magtaas lang ng boses ang speaker. Ang mga tao, palakpak. Napansin nyo din? Yes!
Tumaas ang boses ko. Pumalak pa kayo. Sabi ko, kulto! Akala ko lang scripted. 2 hours sa seminar. Sa 2 oras sa seminar, wala akong naintindihan. Ask me why. Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabangan ko lang matapos, kailan makatapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun. Kahit maganda ang topic, if you are not interested, kahit sabihin ko sa iyo, yayaman ka dito, at nakasara ang utak niyo, wala kayong maintindihan. Do you agree? So then finally, after magsalita ng speaker, may tinawag. Parang kanina, may nagkukwento ng mga success stories. Nakaka-challenge kasi yung mga tinawag during my time, high school graduate, dating security guard, ikinukwento daang-daang libo kinikita, milyong-milyong kinikita. And that's the reason why I got involved in networking business. Hindi ko naunawaan ang seminar. Ang naramdaman ko lang, yung mga nasalita nagpatotoo. Sabi ko, mahirap magsinungaling, mahirap lokohan yung mga tao. They're earning that much. Kung kalokohan yun, delikado yun. Yung mga nag-share kanina, kung kalokohan yun, delikado yun. Tama? Ang panluloko tawag doon is scam. Pero na-witness ko through my kwento sa mga distributor, nagbagong buhay nila. So ginawa ko ang negosyo, part-time. After doing this business part-time, after 2 months, I resigned from my job. Iniwan ko yung trabaho ko. I have a very promising career. At doon ko nag-resign, maraming tao natawa sa akin, sira daw ang ulo ko. Tama? Yung position ko, pangarap ng maraming tao. Yung kinikita ko during the time, pangarap ng mga employees namin. Ba't ko iniwan? Due ako for another promotion sa hotel. 3 or 4 months na hinihintay ko, mapopromote naman ako sa next level ng manager. And na-realize ko, yung papat akong manager, listen to this, walang magandang sasakyan, walang bahay. Ang sabi ko, power. Kung ano resulta niya, ngayon, yun ang future ko. Guess niyo ba ako? Yes. At kapag tumagal pa ako ng 5, 10, even 20 years sa hotel, malamang ang buhay ko the same. Samantalang sa ganitong klaseng negosyo, bakit 1 taon? 3, 5 taon, 100%, 360 degrees, nagbabagong buhay. Yes. Sabi ko, kung nagawa nila yan, malamang kayang gawin. Nag-part-time ako 2 months, resign after 4 months, nahit ko yung highest position. Kumbaga sa AGG, Global Ambassador Prime. 4 months, 9 months, nakabili ako ng kotse. After a year and a half, hindi ako nababan ng $250,000 per month. And I started 1998, 28 years ago. Can you just imagine? Qualify sa US, sa profit sharing. Bakit ko yung kinukwento sa inyo yan? Sa malamang sa maliit kong kwento, malamang sa inyo mayroong karapatan na magturo. Correct? During our time, wala pa kaming tinatawag na online. Tama? Ito ginagawa namin, puro flyers lang. Is it working? Ano lang. Puro flyers na kami. Ano yung flyers? Kung hindi ka sa kalye, sa mga mall, at pag nakuha yung flyers, dudulukin. Gugustutin sa harapan mo. Tatapon na taapakan. Para bang yung mga tao, para bang binig-kiri sa amin kapag nag-open kami ng opportunities. Nangyayari ba sa inyo yan? Pag may inimbitahan kayo, para bang binig-binig at takot na takot sa'yo? Yes. Guys, mas mahindali ngayon. Kasi Online. through ngayon, meron social media, meron ng online, meron mga mas madaling gawin ng negosyo. Kaya kung kami 28 years ago, na-excite, mas dapat kayo ma-excite ngayon. Ibig sabihin, sa success, may mga technology. Tama? Meron social media, may Zoom, may AI. But look at this. Technology changes what? Success principles remain the same. Mag-online kayo or offline, the same lang yan. Ano ba ang success principle? Discipline. Tama? Attitude, belief, commitment, at meron ka dapat tiyaga. Pare-pare lang yun. Kaya lamang na lamang kayo. Pwede ka na mag-online, pwede mo kayo mag-offline. Next. Look at this. Now, sa mga nag-share kanina, yung mga nanggaling pa sa ibang lugar, nagpunta sa Bohol, nag-hub. Ano ang reason nyo ba't ka nag-join sa AGG? Yes. Diretsyon tayo, malamang because of your dreams, correct? Yes. May mga pangarap ba kayo? Yes. Ang pangarap, bago mo ko yan,
Ang sabi dito, big dreams, big future. Small dreams, small future. No dreams, Future. kaya pala ibang tao dito, kumikita na ng 1 milyon, hindi pa humihinto. Kasi kanilang pangarap eh. Bakit may nasamaan kayo? 20 mil pala, humihinto na. Kasi ang level ng dreams niya, gano'ng kaliit. Ibig sabihin, ang kilos natin lahat, depende sa pangarap natin. Do you agree? And when we talk about dreams, para ang dreams ay makuha, kailangan mo ng pera? Kailangan mo ng pera? Tingnan nyo ang katabi nyo. Kailangan mo ng pera? Yes. Oh, wala na pera, siyempre. Okay, don't get me wrong. Maraming tao ngayon, mga plastic. Pag pera pinag-uusapan, sabihin masama ang pera. Ang dami nag-aaway sa pera. Correct. Masama ang pera kung pa gagamitin. Pero sabi nga dito, money is not the most important thing in this world. But the lack of money affects the most important thing in this world. Totoo ba yun? Yes. Gano'n importante ang pera? Pag-isip pa lang, kailangan ng pera eh. Pagkain, kuryente, tubig, grocery, pamalengke. 70 to 80% ng reasons kung bakit naghihiwalay mag-asawa, magulang, sometimes issue pera. Pera. Tama? Yes. Gano'n importante ang pera? May tinatawag tayong freedom. Time freedom, financial freedom. Lahat kayo ay merong freedom. Mamasyal. Magpunta kung saan-saan. May freedom kayo. Walang pera. Pero bawat kilos ninyo depende sa laman ng wallet nyo. Tama? Pagkakain ka, nakatingin sa menu. Saan tumitingin? Kaliwa o kanan? Ano nasa kanan? Rice. Grabe. Ang sarap ito, steak. Ito yung favorite ko. Nakita yung presyo. Power. Power. Baka ito matunawan. Sa magbabarkada, obserbahan nyo, gaano importante ang pera. Sa magbabarkada, pag nagkakainuman, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Runaway. Talo ang gwapo, talo ang maganda, talo ang matalino. Sa taong may pera. Yes. Kahit bobo ka, kahit bunso ka, kahit hindi ka maganda, gwapo, pag may pera ka, ikaw ang pinapanggan. Sa bahay, pag may problema sa bahay, may sakit ng bata, sino ang tinatawag? Yung taong matalino o may pera? May pera. Ay, grabe. Yung si Bunso may sakit, kailangan mo na sa ospital. Dali! Tawagin niyo si Kuya! Matalino siya! Walang ganon. Ang tatawagin ko siya may pera. So pag pera pag-usapan, kailangan lahat kayo open-minded. Are you with me? Yes. Tanong, sa AGG, meron bang pera? Yes. Pero bakit may pera sa AGG? Marami kayo inimbitahan. Hindi tumutuloy. Gusto makuha mga pangarap pero ayaw gawin na negosyo because of doubt. At pag may doubt kayo, action. Meron o wala? Wala. Walang action. Pag walang action, resulta wala. Wala. Walang resulta. All you have to do is to Right. Congratulations. Palakpakan niyo mga sarili niyo. Dahil ngayon pa lang, lamang na lamang ka na. May resulta ka wala, the moment mag-join ka, umattend ka sa akin training ngayon, sumusubo ka na. Yung simple pagsubok nyo, ang dami mangyayari dyan. Sabi niyo, paano yung malalaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Tama. Parang pagkain, paano malalaman ang lasa kung di mo titikman? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi? Hindi mo? Titikman? Lahat ay subok-subok lang. Every participant starts with a decision to try. Sabihin mo, sumubo ka lang. Sumubo ka lang. Walang mawawala sa'yo. Walang mawawala sa'yo. Lalong-lalo na kung walang-wala ka. Kasi minsan kung sino walang pera, siya pa yung mahirang impitahan. Are you with me? Okay, ito na. Sumusubo ka na. At tapos sumusubo ka na, yan ang may encounter nyo. Fear. Una, may mga pangarap. Yes. Pero sabi natin, para ang dreams makuha, ang gagawin nyo, mag-invite ka. At pag nag-invite ka, matatakot kayo. Either online or offline. Baka walang maniwala sa'yo. Laging may takot. Yung fear, kahit sinong tao nakakaramdam yan. Ang dami ng tao kilala. Sika. Ang lakas ng gulpe. Pag di mapapataan lang at nagkatinginan, uupakan yun.
Pero pag, isang sitsit na asawa, takbo. May takot sa asawa pala. Tama ba yun? Bodybuilder, halos sa buhay. Ay, ipis! Takot sa ipis. Ibig sabihin lahat may mga takot. Yes. Ibig sabihin, ang takot ay normal. Tama? Lalo na kapag yung isang bagay, gagawin mo yung first time. Do you agree? Yes! Lahat ng first time sa buhay nakakatakot? Yes. First time tumawid. First time sa trabaho. First time sa eskwela. First time manligaw. First kiss. Even first kiss. Nakakatakot ba ang first kiss? Yes. Para wala ma-offend. Ako magkukwento. Okay na ba yun? Yes. I still remember my first kiss. Ilang taon na ba ako? 29 na ako eh. First kiss ko 29. Hindi, 28 pala. Nung bata ako, listen, pag may nakikita ko babae, lalaki, nagkikiss, meron ko naramdaman hindi ko kaya explain. Sabi ko, ano kaya ang pakiramdam kapag umahalik? Eto na. Tanda-tanda ko yung first kiss ko. Ang pangalan nun, Arnold. Arturo. Makinig! Siyempre babae yun. Eto na, ha? Kaya ako natatakot ng first kiss ko. Hindi ko naman gagawin ko sa unang halik. Ako ba'y kakaliwa? Kakanan? Ha? Hindi na ako, di ba? Eto na. Tanda-tanda ko pa. May table, parang ganyan. Harap ko siya. At habang lumalapit yung lips niya, sa malapot yung lips. Nag-i-imagine. Kinakabahan ako. Eto, alam kong malapit pa eh. Malapit, amoy mo hininga, amoy bawang eh. Pero mahal mo eh. At nung dumakit yung lips, grabe. Ang lambot. Ako'y kinalabutan. Nagkayuan ang balahibo. Malay mo na. Ang sarap pala. Hinanap-hanap ko. Bakit? Masarap eh. Yes. Walang pinagkaiba sa Gigi. Yes. So, umpisa matatakot kayo. Pero pag dumating yung time na kumikita ka na at gumaganda ang buhay nyo, hanapin nyo. Ipasahin nyo, wala pang kinikita. Bakit hinahanap-hanap mo to? Ganun kasarap Yes. ang negosyo natin. Ano ba yung nakakatakot dito? Eto, bago ko ikwento yun, yung cheetah, alam mo yung cheetah? Yes. Cheetah is ang mga paborito kong animal. Ang bilis. Fastest land animal on earth. Have the ability to go 120 kilometers per hour. Ganun kabilis. Kaya gusto ko cheetah. At noong ay nagpunta 3 years ago, I was in Zambia. Sa pinukang lugar, may mga animal, hayop. At may tinatawag ng cheetah walk. Yung cheetah walk na yun, ang gagawin doon, i-walk mo siya. Siyempre, bago gawin, may magbibigay ng instructions. Kailangan daw mag-iingat. Sabi ko, Brad, sa English ha, meron na bang nilapa ang cheetah? Sabi niya, wala pa. But there's always a first time. Kaya ako pinamahan. Nag-picture kami. Yan. If you will notice, nakangiti. Ang gwapo. Pero, muntik na ako maihit sa nervyos. Sabi ko, bilisan mo, baka ako napain. At habang tumutuloy yung mga oras, nilakad ko siya. At nanginginig. Ang sabi na, huwag kang pupwesto sa harapan, baka kalapain. Ginawa ko pa. Hinanap-hanap ko na, naging normal na. Ibig sabihin, bagay na kinakatakutan, i-conquer mo lang, o walang takot. The same thing sa negosyo natin. Ang number one fear sa negosyo ito, mag-invite kayo, either online, offline. Expect this. Hindi lahat ng iimbitahan nyo sasama sa inyo. Marami magre-reject. And that's the reason why marami kayo inibitahan, may pangarap, ayaw tumuloy.
Kasi yung mga tao imbitahin ninyo, normally, those people who are very close to you, sino-sino yan? Yan ang nakapaligid sa inyo. Power. Yan ang hindi sasama sa inyo. Kaya mahirap. Kaya may training ngayon, just to remind everyone, kapag na-encounter nyo rejection, you have to rejoice. Kasi tama ang ginagawa ninyo. Kaya ka nire-reject, kasi may ino-offer ka. Bakit na nire-reject? Kasi hindi pa right person yung nare-reject sa inyo. Alam niyo ba minsan, nagpapapaya sa mga distributor ay distributor din? Ino-offer mo ang negosyo, ayaw sumama, pinipilit nyo. Ang trabaho nyo, i-offer negosyo and let them decide kung sasali o hindi. Invest more time to those people who are interested in our business. At kapag yung kausap ko interested, masarap gawin ang negosyo. Kaya umaalis yung iba. Nireject na nga, nagmamakaawa pa. Sige na naman, saan ako nasakit? Wala mo, down line, di ba? Rejection? Lahat kayo na-reject na eh. Yes. Marami sa inyo walang sasakyan. Nag-commute kayo. Nagpara ka ng jeep para lahat ba ng pinapara niyo sa sasakyan humihinto? Hindi. Hindi ba rejection yun? Yes. Bakit ayaw huminto ng jeep? Malamang pagkarahin na. Tama? Yes. Ano ginawa niyo nung ayaw niyo huminto? Kayo ba'y umiyak? Para mag-pass. Iyak ka ba? Hindi na mag-pass. Ay, naiiyak. Kasi alam mo, may dahilan kaya ka nire-reject. Ano ginawa niyo? Naghintay ka ng panibagong jeep para mag-pass. Para lagpas. Wala kang pakialam. Mainit. Umuulan. Ihingi ka na. Matyaga ka pa rin naghintay. Hanggang merong jeep na huminto sa harapan mo. Baka sakay ka at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Exactly the same sa AGG. Gusto mo ng easy? Ayaw. Gusto mo ng OBI? Ayaw lagpas. Gusto mo seated for 7? Ayaw lagpas. Hindi nyo mamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Sasama kayo. Now, humataw ka, hindi ka na-reject, nag-present ka online, offline. Hindi lahat ng umattend sa presentation mo, nag-join. Minsan na-frustrate kayo. Akala nyo walang nangyari. Nag-effort ako dyan, nag-set up ng appointment, hindi siya nag-join. Tingin ko, palpak yung presentation ko, failure. Alam nyo ba, online or offline, pag kayo nag-invite at nag-present, hindi mas sumama yung prospect nyo, panalo ko pa rin. Bakit? Pwede mo isipin kaya ang mindset eh. Pwede mo isipin, hindi ka mas sumama, okay lang yan. Pinag-practicean ko lang naman yan eh. Yes. You know. Lagi kang win-win. Sumama o hindi, panalo ka. Kasi laging experience yun. Kahit anong galing nyo, kahit kami mag-present, even si Coach Albert or si Dr. Ed Cabantog ang mag-present. But if you're talking to the wrong people, they will never join. Yes. So pag nag-fail ka, okay lang yan. It is a process. Huwag ka matakot mag-fail. Pag bumagsak, okay lang. Importante tumatay ulit. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Pag bagsak, tayo ka lang. Kapag hindi ka tumayo, kawawa ka. Alam niyo yung baby? Uha! 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 Ilang linggo? Uha! Ilang buwan? Uha! Ilang buwan? Ang baby, mapapasin niyo, tatagingin. Gagapang. At ang baby na yun, magta-try tumayo. At pag kayo ng baby mo bagsak, nasaktan. Paano yung baby nasaktan? Takot nang tumayo ulit. 30 anyos na. Baby ko, di gumagapang pa. Bakit ang gumagapang yan? Takot masaktan. Takot tumayo. Baka madapa. Pag kayo bumagsak, masasaktan ka, watas lo, masuling ka tumayo ulit. Bilibigay sa pagtayo nyo, hindi mo na malayan. Your dreams will become a reality sa inyo. Nakikita mo sa taong successful, ang nakita mo kay Coach Albert, yung kanyang magandang bahay, sasakyan, lifestyle. Hindi
Hindi mo nakita si Albert ilang beses na puyat, napagod, nagutom, nagbigay ng trainings, na attrition. It is a process. Tama? Fear of failure. Sabi ni Soichiro Honda, founder ng Honda Motor, sabi niya, success is 99% failure. Ang nakikita mo sa taong successful result, hindi mo nakita yung pinaghirapan. Parang kayo, ngayon pa lang eh. Marami silang hindi. Pero sa ngiti na yan, marami kayong mga challenges. Marami kayong ganda sa buhay. Okay lang yan. Lahat naman tayo, hindi natin ng mga challenges eh. Ang importante, how you handle those challenges. Are you with me? Yes. Bakit kailangan pag-usapan ng pangarap, pag-usapan ng pera? Ang tanong, sa tema na pag-usapan natin, puro AGG, AGG. AGG lang ba ang paraan para ang tao ay yumaman? Hindi. Nagkataon lang sa AGG, tinayin nyo, may maganda tayong produkto. Maraming kwento, gumagamit ng produkto. Nung ginamit ng produkto, nag-improve ang health. Nagkwento. Yung kinentuhan, nagkwento. Di na malayan yung kinukwentuhan, nag-join. Naging user lang kayo, and later on, you will realize na nagiging negosyante ka na pala by simply using our products. Ba't maganda ito? Ang liit ng kapital. 10,000 lang halos ang kapital. Tama? Pero potential income malaki. And that's the reason why ibang tao, kahit mag-join, pag nahirapan, they can easily quit. Why? Ang liit ng puhunan eh. Wala kang puhunan halos eh. Kasi pag nagbigay ng pera, mayroong product sa kapalit. Correct? Subukan nyo kaya. Ang puhunan dito, 1 milyon. Kung 1 milyon ang global package, kahit nahihirapan ka, kahit maraming rejection, hindi ka mag-quit. Kasi nakanataya mo eh. Tama ba yun? Mindset. Mali ang puhunan mo, pero potential income mo, huge. Malaki. May sistema. Kaya nga, lamang na lamang ang AGG, ang OBA, at iba-iba mga grupo, explosion, elise, kasi may sistema eh. May sistema ng AGG, may sistema pa ang grupo nyo. Kaya madaling gawin. What else? Low leverage, sakay mo yan. Imagine mo tulungan. Kung bago ka dito, okay lang yan. Kaya ka dito, hindi para magperahan. Kaya ka nasa loob ng kwartong to para tulungan makuha ang mga pangarap. Yes. Gusto ko yun. And last, nag-join ka sa Bohol. Pero ang iyong network, hindi lang po Pilipinas, buong mundo. Look at this, no? This photo was taken 3 years ago. DRC, Democratic Republic of Congo. DRC is a French-speaking country. Ang dami umaten, ang dami yumaman. Every time they attend, alam mo talagang power dressing yung mga taong yan. Jump-up yan. If you will notice, pa-explain ko, kung paano magturo sa inyo ngayon, exactly the same in English. Walang reaksyon. Bakit? Hindi ako natindihan eh. Kasi French. They will react only kapag after na magsalita ng aking interpreter. Anong point ko? Ibang lahi, baliw na baliw sa AGG. Ikaw pa kaya Pilipino? Yeah. Kung maganda ang AGG, bakit hindi tumutuloy lahat na inipitahan nyo? Ang problema, eto. Eto number 1 problem. May kilala kayo. Nag-join sa AGG. Hindi naging successful. Correct? Bakit walang resulta? Simply because walang ginawa. Bakit walang ginawa? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Eh, training nga lang ngayon, hindi magawa eh. Pagyaman pa kaya? Ibig sabihin, isa sa magpapayaman sa dito, yung ugali mo. Yung humility na umattend ng training. Paano ka attend? Kung ikaw professional, matalino. Sabihin mo naman, alam ko na yan. So number 1 secret, if you want to succeed in this business, you have to check your attitude. And attitude is a choice. Pag may pasaway dito, masama ba siyang tao? Hindi. Nagkataon lang, ugali niya paging pasaway. Pag may mabait, okay ba siya? Hindi. Nagkataon lang, mabait siya. Ibig sabihin, ugali pa lang ang number 1 requirements. And this, the word attitude, ito yung naging problema ko before. Ayaw kong magpaturo. Kahit ako naging manager, nahit ko yung highest position sa previous company ko, nung first month ko, pasaway akong downline. Hindi ako magpaturo. Kasi natuturo sa akin best leg ko eh. Ako yung boss niya eh. Tama?
Eh, ang sikreto para sa negosyo ito, sino nauna, kung sino may alam, kung sino committed at may resulta, siya ang papakinggan. Yes. Are you with me? Attitude. Importante, good learning. Ginagawa nyo ngayon. Learning yan. Nakatingin kayo, nakikinig, nakapokus, and listening attitude. Are you with me? Yes. Tanggalin mo sa utak mo yung alam ko na yan, attitude. What else? May special na istorya. Ito yung nakaka-relate sa akin. Noong ako nag-resign sa hotel, kumatawa ko. Lahat ng mga prospect ko, pinuntahan ko. O bibi dito, o bibi dyan, biyahe dito, biyahe dyan, bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Power. Wala sumasali. Ba't wala sumasali? Pag wala sumasali, aangal ka sa akin. Mentor, ang hirap pala. Ang sabi sa akin, wala daw itong sikreto, may sistema. Sundin ang sistema. Kailangan mag-humble down. And right now, sa audience sa atin ngayon, ang nakita ko yung sa inyo, malamang mukhang professional. Malamang ba sa inyo negosyante, iba-iba yung background. Diretsuhan ito. Kung meron dito professional, and we respect your profession. Example, may doktor dito. Medyo masakit ang pakiramdam ko. May sakit ako. I will consult. Kasi alam mo yan. Bahala ka magpatayo ng bahay. Kukonsulta ako sa iyo kung ikaw isang arkitekto. Sa AGG. Gusto magbago ang buhay ninyo, kami ang puntahan nyo. Are you with me? Yes. We respect your profession. Dito kung sino nauna, may alam, committed, at seryoso, siya ang papakinggan. Meron isang boatman at isang profesor. Sabi ng profesor, "Hey, Mr. Boatman, ako nga ihatid mo sa kabilang ibang pangka, di ba?" Sabi ng boatman, "Yes, sir!" And he was very excited kasi meron siyang pasahero. At habang sumasagawa ng boatman, sa buwan. Sabi ng profesor, "Mr. Boatman, magaling ka ba sa English?" Sabi ng boatman, "Hindi po. Ako po ay grade lang natapos." Sabi ng profesor, "Ganun ba? Dahil yan, you will lose 1/4 of your life." Sabi ng boatman, "Grabe, power. Mahina mag-English, 1/4 ng buhay ko, wala na." Tapos sa buwan. Sabi ng profesor, "Mr. Boatman, sa math, magaling ka ba?" "Ay, hindi po. Ganun ba? You will lose another 1/4 of your life." Sabi ng boatman, "Grabe. 1/4 plus 1/4, ilan na? 1/2. Kalahati ng buhay ko, wala na." Tapos masaguan, sabi ng profesor, "Mr. Boatman, sa science, magaling ka ba?" "Ay, hindi po. Alam mo na, you will lose another 1/4 of your life. 1/2 plus 1/4. 3/4. Sabi ng boatman, "Power. Okay. Kunti na lang. Ubus na ang buhay ko." At habang sumasagot ng boatman, biglang itinaw ang bangka. Pagtawag ng bangka, sabi ng profesor, "Help! Help!" Tapos sabi ng boatman, "Floating lang." Sabi ng profesor, "Help! Help!" Ang boatman, floating lang. Sabay sigaw, "Hey, Mr. Professor! Do you know how to swim?" Ang sabi ng profesor, "Hindi! Ganun ba? So you will lose 100% of your life." Kaya kung ngayon talino, mayaman, easy ka lang. Pagkasabi sa friend mo, easy ka lang. Makinig ka lang. Huwag kang pasaway. Attitude. Huwag kang pasaway, ha? Now, eto na. Isa sa pinaka-importante, merong attitude cycle sa negosyo. What do you notice? Kapag bago kayo dito, hindi ka ma-member, wala kang downline, wala kang kinikita, but you're very excited, correct? Yes. Obserbahan nyo. Kung first time ka, narinig mo yung mga testimony kanina, you will get excited. Sabihin mo, magbabago buhay mo, "Yes, grabe, ako na yung sunod, ako na yayaman." Yun ang sinasabi mo because of excitement. At since kami excited, paglabas mo sa kwartong to, magkukwento ka, kamag-anak, best friend, asawa, magulang, at habang nagkukwento ka, hindi maniniwala sa'yo. Ang mangyayari ngayon mo, frustrate ka. Power! Ang hirap! Baka hindi ito para sa akin. And when ikaw ay na-frustrate, two things will happen. Magdududa ka. At kapag nagduda ka, dalawang mangyayari. Hindi sa akin to. I will stop.
I will quit. Or, nagduda ka, sabihin ko, nagpunta na ako dyan, ituloy ko na. Baka nang para ako dyan. Kahit nagduda ka, tumuloy ka pa rin. Naging persistent ka. Nabuyat ka na. Panay trainings. Panay motivations. Sa training, sabi sa'yo, huwag kang hihinto. Naging persistent ka. At habang tumutuloy ka, attend trainings, online, offline, hindi mo namalayan, nakalis pa ng text coming from head office. Congratulations! Isa ka na sa nawardan bilang bagong SE. Yes! Sa breakthrough. Ang tawag doon, breakthrough. Ito ang second cycle. Excited ka, di ba? Meron ba kilala na top earner sa AGG? Ang ganda ng kinikita? Wala na ngayon. Nakapagtaka. Kasi mga umalis, pangarap ng mga bagong distributors. Tapos umalis, bakit? Next time sila, going back. Next time sila, naging GA, naging GA Prime, naging Miller Circle member. Tama? Pero in this business, may cycle. Not everyone will stay. Hindi ko makasama mo mapuyat, mapagod, magutom, will stay. Merong attrition. At kapag yun na attrition, bababa ang kita, mababawasan ang grupo, again, another frustration. Baka nakachamba lang ako noong una. Magdududa na naman ngayon. Baka nakachamba lang ako. Nag-quit, kaya pala may mga top earners nag-quit. Kasi thinking, nakachamba lang. Pero ibang top earners, kahit bumaba ang grupo, bumaba ang income, they stay. Kasi alam nila, normal ang cycle. Ituloy ko lang. At kapag tumutuloy ako, naging persistent, another breakthrough will come. Yun na nangyayari. So normal to. Hindi laging mataas ang income. Hindi laging palaki ng palaki grupo. May mga times na mawala ang grupo. Okay lang yan. Lamang kayo kasi alam nyo yung pinaka-basic. Are you with me? And that is the cycle. Sabihin sa tayo mo, may cycle pala. Mag-stay ka lang. Siyempre, kaya ka mag-stay kasi yung belief mo. May kita kayo o wala, ang belief system mo mataas. You know what the problem with the belief? Ibang leaders, ibang distributors, mataas lang ang belief kapag malaki ang income. Mag-check mo sa leader, ang belief system niya, kahit bumaba pa ang income, naniniwala rin pa na siya ay magiging maganda ang buhay. At ang belief system nyo, bakit nakalagay 100%? Pwede bang 99.9? Hindi. Because belief is like a balloon. Are you listening? Yes! Are you with me? Yes! Belief is like a balloon. Ang isang balloon o lobo, kapag natusok yan na kahit maliit na bagay, it will burst sa sabog. Ang balloon, it represents your belief. Kapag nahalo ng kahit konting duda, tapos ang belief mo. Sabog. Bakit kailangan consistent ka? At ang belief mo kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng niniwala ka ngayon, bukas hindi. Niniwala ka ngayon, bukas kailangan tuloy-tuloy. Sabi nga tuloy-tuloy, tandaan nyo, walang aeroplano na nag-take off ng pahinto-hinto. Meron aeroplano? Hindi mag-take ka magpahinto-hinto. Kailangan tuloy-tuloy. Are you with me? Yes! Okay. By the way, ako po'y nasanay, every time we conduct the trainings, gusto ko may participation ng tao. Ganun ba? Yes! Pakitubig. Pag sigaw mo ng power, sagot ka ng grabe. Pag grabe, power. Pag ako'y nagtanong sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot nyo, yes, I believe. At kailangan nakataas ang kamay. Power! Grabe! Grabe! Power! Do you believe in yourself? Yes! I believe! Do you believe in yourself? Yes! I believe! Merong isang faith healer. Yung faith healer na yun, ang daming pinagaling na pasyente. Nagkaroon ng healing rally sa Philippine Arena. May pasyente nakaupo.
Sabi ng faith healer, mga kapatid, may kasamahan tayo dito ngayong may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Ngayong naniniwala sila may gagaling. Sabi niya, inuutos ko, tumayo ka. At ang sabi ng pasyente, ha? Sabi ng faith leader, tumayo ka. At ang sabi ng pasyente, ha? At dahan-dahan siyang tumayo. Pagpatayo niya, nagsigawan ng tao, power! Power! May umiiyak, may kinikilabutan. At ang sabi ng faith healer, ngayong kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko, Tumupo ka. lumakad ka. Sabi ng pasyente, ha? Lumakad ka. Sabi ng pasyente, ha? Dahan-dahan siyang lumakad. Ah! Nagsigaw ang tao, power! Iyak! May kinikilabutan. Yung isa, hawak-hawak pa yung buhok nung katabi. Grabe ka! Grabe ka! Yeah. Sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo at nakalalakad ka na. Ano na ang masasabi mo? Power. Sabi ng pasyente, ganito. Hindi pa rin po ako makakita. Ay! Bulag pala, hindi pala pilay. Believe in yourself! Yes, I believe. Anong koneksyon? Wala. Wala. Makapagkano na. Are you learning? Bulag. Ang painiwala, importante. Look at me guys, look at me. Look at me. Kapag sinabi mo, parang hindi ko kaya ang AGG, parang hindi ako yayaman, ngayon pa lang, congratulations na. Hindi mo nga ito kaya. Hindi ka mayayaman. Kasi sinabi Sabi mo na. na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create result. Kaya mag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo. Kasi may power ang word. Do you agree? Yes. May power ng word? Everybody, please touch or hold your head. Touch your head. Head. See? May power ang word. Ayun, no? Ang sinasabi, pinihilos. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa ilip nyo. Mamaya, pag-uwi, bago matulog, bubarap sa salamin. Kayo ba yung mga salamin? Pagharap sa salamin, kailangan makikita mo ang sarili mo. Pag iba ang nakikita mo, tumakbo ka na. At ang salamin na yun ay kausapin mo. Sabihin mo, grabe, Power. power, ang pangit ko. Kapag sinabi niyo yun, ang feeling niyo, ang pangit niyo nga. Because you condition your mind na pangit ka. Yes. At kung kayo niniwalang pangit ka, ano mangyayari? Hindi confident. Negative. Pag may kausap kayo, nahiya kayo kasi feeling mo pangit ka. Kaya ako, Yes.
Arnel Pin, nasanay. Every time sa namin ako nakikita, kinakausap ko yan. Napakagwapo Alam mo sabi talaga. ko, grabe ka Nel. Ang gwapo mo. Mama! Oh, Nel, wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong Pakialam. pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, basta feeling ko gwapo ako. Yes! Feeling ko gwapo ako, confident. Sa kayo, sa paglalakad. Even sa pagsalita, kasi feeling ko gwapo ako eh. Feeling ko. Eh nagkataon. Maghihila! Sabi ko, ang gwapo ko. Ang gwapo ko! Sabi ko sa babae, ang ganda ko. Bilang ko na yung di ba? Hindi, seryoso yun. Seryoso. Hindi ako na sa kwento. Ano ko yun eh? Yes. Ngayon pa lang, may result kayo wala, ngayon pa lang declare mo na. Declare mo na na ikaw ang next magiging milyonaryo. Yes! Declare mo na hindi mo hasay ang papunta mo dito. Lahat tayo may reason. Are you with me? Number one, believe. Kanina sa paniniwala. Sa ating founders, the late Franz Miguel, Sir John Aspirin, at sa ating chairman, Doc Ed Gabantog, palagpakan mo mga mga. Palagpakan, Doc Ed Gabantog. Picture mo ito, Brad. Oh, bayan. Ay, ano ba, di ba? Bakit? Bakit kailangan maniwala sa company? Ang ating company, 20 years na. Say 20 years. 20 years! Libo-libo ang nagbago buhay. Hindi sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ang maganda nito, ang pinaka-vote sa inyo, tuloy-tuloy ang company nag-i-innovate. Ang ating company right now, AGG, A Global Group of Companies, palakpakan mo ulit. Ang maganda, hindi ko na. Mag-uwi kayo ba yung makilala sa UK? Wala man, malaman yung Down Nation may kilala. Pwede ka magneto sa United Kingdom, sa Senegal. Yan ang mga ating countries bubuksan ngayon. This year, Indonesia, ngayon meron po kayo tayo sa Indonesia. Kung kayo ay may makilala, sa Indonesia, ito pa, new products. Masabi ka, new products. New product! Yung mga ating company, sa Easy, sa C24/7, sa Holy Ghost, pero ang mga bago po ating produkto, ito na yan. New products, Terra Fusion Blower. Isang blower lang, maniwala kayo sa akin, we will be having a separate training about ang bago nating mga produkto. Ito yung parang blower lang, pero nakukorek ang iyong immune sistema. Napapalakas. Hindi ba yun pero blower lang. Abangan ninyo ang next nating presentation naman, Terra Fusion. Ito yung sa gadget na yan. Parang blower lang yan. Merong lumalabas na para i-correct. Masakit ang katawan mo, masakit ang tuhod mo, masakit ang likod mo, makakatulog ka. Palapang muna yan. Ito pa, sino gusto mag-travel? Nasabay! Sa ating PGI Travels, ito na. Ang next destination, sino gusto mo na Taiwan? Hindi para magtrabaho, hindi mag-tour. After Taiwan, next, ang ganang Vietnam! Next, ang pa, ito na, accelerated pay plan. Next, crispy ito, same day payout. Una gagawin, ginagawa na sa Africa. On June 1, started in June 1, same day payout. Trabaho ngayon, yung payout mo, mabuha mo kagad. What else? 30-second direct referral payout. May kausap ka ngayon. In-encode mo. At yung mag-encode, ang commission, nandiyan na. Wow! Starting sa July 18! Yes! Vivo! Same day payout. Ito na. Starting sa August 2. Lahat ng ating transaction, same day payout. Viator International. Marami gusto mag-travel. Tama? Isang division ng AGG Travel Division. Diba? Nag-travel ka na, kumikita ka pa. Kaibigan mo, nag-travel, naka-line sa'yo, every time they travel, may commission ka. Wala kang choice. Yayaman ka talaga sa negosyo natin. Again, welcome to Grabe! AGG Asabo Era. Are you with me? Yes! Live sa company, sa ating chairman. You're so blessed, Mabel.
Isa sa mga strength ng ating company, meron tayong team. 4 na vice president, 6 na training team. Umiikot sa buong Pilipinas. Laman na lamang kayo. Marami kayong downline sa ibang lugar. Hindi na pupuntahan. Ang nakakausap, ang nag-guide ng training team at mga vice president. Are you with me? Okay? Ang ating mga division, ang ating mga from EC, OBI, FinTech, and so on and so forth. Okay? What else? Marketing plan, for retailing, binary, level, person, unit plan. Maganda ba o napakaganda? Naniniwala ba kayo? Yung upline, it refers your mentor or your coach. Tama? Kailangan maging thankful kayo, believe, trust, respect, follow your upline. Ladies and gentlemen, look at me. When I say follow your upline, susundin mo lang yung upline nyo kung tama ang tinuturo. May mga utak kayo. Pag kailangan mo lang iparandasin lahat na malaki ang naging contribution, especially ng direct uplines nyo. Because of your direct uplines, nakita mo negosyo natin. Palakpan nyo muna yung mga uplines nyo. Uplines, tumakling. Kayo lahat, uplines. Yes. Sa uplines, kumukuha ng strength ang mga downlines. So huwag na huwag yung magpapakita ng kahinaan sa downline. Pag may problema ka, iwasan mo si downline. You go up. When you are up, you go down. If you're excited, show yung excitement sa downline sa inyo. Mga downline power, grabe payaman, di ba? Kahit pagod na pagod ka na. Kahit nakasanda ka sa pader. Pre, ba't nakasanda sa pader? Hindi, okay lang yan. Hindi nila lang, gutom na gutom ka na, wala ka lang mag-relax. Pinatulitan pa rin ang power ka. Are you with me? Yes. Pag may upline, may downline ba? Ito ang friend si James, and I'm very thankful kay James. Siya yung desk clerk ko. Tama, this photo was taken 2001 sa Canada nung kami rin ng event dyan. One of my mentors, late June Quintanar. These people, ang isa sa mga nakatulong sa aking group sa MLM. Hindi nga lalaki dito kung walang nagagay sa inyo. Yung ginagawa ni coach ninyo, ng apis ninyo, samantalahin niyo yun. Why? Hindi lahat blessed magkaroon ng very supportive na upline. At kayo ngayon, nasa kagat ko, may mga mentors kayo. Alam ko, paano suporta ang mga mentors at upline nyo. Siyempre, bago maniwala sa lahat, dapat naniwala sa sarili mo. Everything starts from you. This is your own business. Ikaw magpapayaman sa sarili mo. Kung hindi kayo yung negosyo mo at ikaw magpapayaman, kailangan 100% iniwala ka sa sarili mo. Huwag ka magdududa. Tandaan nyo, magaling kayo. Unique kayo. 7.8 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa walang magkaparehong top mark. Ganun kayo ka-unique. Yes. Alam niyo bang champion kayo? Yes. There are 3 million of cells. Meaning, ano yung sperm? Yes. Sino na sperm? Siya. Diba? Yung mga sperm. Pag lumabas siya, tantantini. Yung mga sperm nag-uunahan. Nagbabanggaan. Sa dami na nababanggaan, ikaw yung nauna. Ikaw yung nakapasok. Ikaw yung nabuo. Doon pa lang, champion ka na. Yes. May parang champion ka na eh. The moment na buo ka, champion ka na. Kung champion ka at magaling ka, you deserve a good life. Kaya huwag kang papayag na ang buhay mo hindi maganda. Ano kasabihan natin? Kapag kayo ay pinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kayong mahirap, yun ang kasalanan nyo. Walang ma-offend ha. Kung ano ang buhay mo ngayon, Kasalanan mo yun. ikaw gumawa niyan. Hindi pwede sisihin ang magulang, ang environment, ang school. Ikaw ang magpapayaman sa sarili mo. Mag-interview ka ng tao mayaman. Siyempre ang yaman nyo. Alam mo, sagot ng iba, kaya ako mayaman, yung lolo ko, yung lola ko mayaman, yung mga magulang ko mayaman. Kaya ako mayaman. Yung ibang mahirap interview mo, ba't ka mahirap? Sagot pa lang, iba na eh. Ako, kaya mahirap, lolo mahirap, lola mahirap, nanay, tatay, tumukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Yung ibang mayaman, kapag tinanong mo, Brad, ba't ka mayaman?
Alam mo sagot? Ba't ako mayaman? Kasi yung lolo at lola ko mahirap. Yung nanay tatay ko mahirap din. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako na yumaman. Kasi ayaw ko matulad sa mga and you are so blessed. Pagkasabi sa tabi mo, you are so blessed. Kasi, alam ko, yayaman ka sa AGG. Yes. Harapin mo siya, harapin mo siya, harapin mo. Maniwala ka lang sa sarili mo. Ano ba? Ngayon pala, maramdaman ninyo, yung pagyaman nyo, na-attract yan eh. Yes. Na-attract yan. So you have to believe in yourself. Iba sa inyo, tandaan nyo, kahit ano ang background nyo. Kahit sa kalang simula, sa kalang aral, it doesn't matter. Importante, believe in yourself because you are a champion. Guys, look at me. What if lahat ng tinuturo namin ginawa nyo? What if nag-quit ka, nag-aral, naging masumig ang downline? Lahat ginawa nyo. Tapos, wala pa rin sa tingin mo nangyayari. This is just a reminder. Every time you do this business, wag lang ikaw. Wag lang sa utak mo. Naniniwala. Always ask for guidance. Yes. Pray for success. Importante yun. Bakit kailangan nyo pray for success? Because you have big responsibility. The moment inipitahan mo yung prospect mo, online man or offline, iba dyan iniwan ng bahay, iba dyan temporary iniwan ng eskwela, iniwan kung saan-saan ang profesyon nila para mag-concentrate sa negosyo natin. You need guidance. Kaya make it a habit every time you do this business, every time you attend trainings, prospecting, invitation, presentation, always ask for guidance. Lord, make me an instrument para maging inspirasyon sa ibang tao. Yes. Guys, believe me. And I'm proud to say, praise God, when every time I conduct my trainings, kahit sa sunod na, I always ask guidance. Lord, hindi sana ako yung maging mayabang sa stage. Kasi ako yung instrumento lang eh. Tama? Ginagamit ang instrumento para ma-deliver sa tao yung mensahe. Kapag gano'n kayo mag-isip, with prayers, you will be blessed. God is so good, believe me. 100%. Pray for learning. Magandang attitude. Pakibasa nga, Jeremiah 29 verse 11. Plans to give you hope in the future. May pag-asa ka regardless ng background mo sa buhay. Ang future mo ngayon pa lang inumpisa ng buwan. Amen? Amen? Magandang attitude. Mataas ang belief. Dagdagan natin. Panalihin mo ng konti. Pwede ba palakpakan niyo muna ang inyong mga sarili? Kasi isa sa pinaka-importante for you to succeed in this business, yung ginagawa niyo ngayon. Yung iba sa inyo nagbiyahe pa. Nagpunta rito. Ay, ito hindi importante. Kasi medyo mainit. Look at the other side. Maingay. Imagine this. May training. May maingay. You need to be focused. Tama? Ibig sabihin, yung pinapakita ko ngayon, yung commitment mo na whatever it takes, gusto nyo matuto. Kahit ano ba mga challenges na nakapaligid sa'yo. Ano yung commitment? Look at this. If you are here right now, kasi curious ka lang, ikaw ay pinirasan ng apply mo, hindi commitment yun. When you are interested, you do it only when circumstances permit. Huwag sana. Nang iba sa iyo nandito kasi walang ginagawa. Uy, pagkakataon ko, lumabas ng hub. Matid ako ng training. Ginawa niyo excuse para makalabas ka ng hub. Hindi commitment yun. Ang commitment ito. When you're committed, you accept the excuses on the results. Ang kasi, from now on, tanggalin sa utak nyo. Gusto mo yumaman? Oo.
At na seminar, ay, upline, hindi ako maka-attend. Bakit? Kasi, mahaba ang training. Ang haba ng 20 minutes ng speaker. Iba sa inyo, palakpak na palakpak. Iba sa inyo, haba ng palakpak, tumitingin sa ilong, power. Ang haba. Hindi commitment yun. From now on, look at me guys. Kung gusto maging successful ngayon pa lang, kailangan alam niyo yung word ng kusa. Everybody say kusa. Kusa. Pag meron training, may activities, kumusa kayong umattend. Huwag ka nang pipilitin pa lang dapat ng upline mo. Lahat ng company events ng inyong grupo, kumusa ka. Kumusa ka mag-recruit, kumusa ka mag-aral, kumusa ka because this is your own business. May Yes. me? Yes! At siyempre, para mas ma-motivate ka ng gusto, the more mo ginagawa ng negosyo, kailangan meron kang inspirasyon. Kumbaga sa ating mga trainings, deepest reason, compelling reason, sino yung mga hoppers? Nasa kumain? Hoppers. Majority pala. Napalak po sa sarili mo. Hindi pa naman mga hoppers yan. Ibig sabihin eh. Sino yung hindi taga-buhol? Iniwan niyo yung mga lugar niyo. Yes. Hindi biro yun. Kaya ako ramdam ko na marami magiging millionaires sa kwartong to. The moment iniwan yung lugar niyo at nag-invest ka ng time sa lugar na to, alam ko, sa sarili ko, at sa sarili mo, kaya-kaya mo maging millionaire. Kasi may taya kayo. Hindi biro yun. Tumaya ka. Alam mo, sa larong pusoy, sugal, pusoy dos, tongkis, may naglalaro na. Sa sugal, halimbawa, yung pera mo, last taya. Kapag last taya mo na yun, last chance mo na yun. Huling barahan mo na. Huling pera mo na yun. Pag natalo ka, tapos ka na. Tama? Yes. So, sa pagsugal, halimbawa, you will do your best para matalo. Kasi pag natalo ka, tapos ka na. Nagkataon lang, yung barahan mo, pangit. So, pangit na barahan mo, pinipilit mo, napagandahin. Paglabas na barahan, uy, nanalo pa! Bakit? Mas pangit pala ang barahan ng kalaban. Anong point ko? Pag may taya ka, iba ang kilos mo. Lalo pag huling-huling pera mo na. Ang good sa atin, hindi pagsugal. Yung iniwan yung lugar niyo, at pupunta rito, ang mindset mo, huling baraha mo ito. Whatever place kailangan mag-take. Kapag ganun ka mag-isip, last card mo na to eh. Last card mo na. Huwag kang papayag na matalo. Ibigay mo na ng todo. Nagbiyahe ka na nila, iniwan niyo yung bahay niyo. Ba't ka papayag na walang mangyayari sa'yo? Kung baga ikaw ay naambunan, magpaulan ka na rin lang. Yes. Tandaan nyo, kaya alam ko, malaki ang chance ng mga nasa naghag. Iniwan yung mga pamilya temporarily kasi preparasyon para gumanda ang buhay ng buong pamilya. Ano nakaka-excite dito? Ano nakaka-excite? Alam niyo na mangyayari sa inyo. Umalis kayo sa comfort zone nyo. No offense ha. Kaya ako nag-resign sa hotel. 12 days ako sa hotel kasi comfort zone ko ang hotel. Maganda yung buhay ko sa hotel eh. Pero pangarap hindi makukuha. Komportable lang, pero pangarap hindi makukuha. Kaya, I got out from my comfort zone. Yung ginagawa nyo ngayon, umalis sa comfort zone nyo, believe me, wala nang taong kaya magpahinto sa inyo. Yes. Do this business whatever it takes. Wala kang complain. At kailangan habang ginagawa mo with burning desire. Yes. Ano yung burning desire? Naglalagablab ng pagnanasa sa Tagalog. Yes. Alam mo nyo, 3 years ago, when I was in Uganda, nag-event kami sa Uganda. 6 to 7 hours ang event. After ng event, kasi we started 10 a.m. eh. Natapos ang event, may dinner. After dinner, past midnight na, look at these people. His name is Kato, Uganda. Top earner sa Uganda. After mag-dinner, 2 a.m. na, ayaw ko palisin. Sir Edwin, please teach me. Train me. Guide me. This guy is earning 3 to 4 million pesos per month. Wow. Top earner. So look at his face.
Uhaw na huwag sa mga trainings. Ang tanong, ano kaya tinuturo ko sa kanya? Very basic. Parang NPO lang ang tinuturo ko sa kanya. Alam niya tinuturo ko, pero iba doon naririnig. Totoo ba yun? Iba yung hindi nasa YouTube lang. Iba yung actual na nakita mo yung speaker. Yes. Dapat ganun, nagdalag, burning, bizarre. Kailangan nagigil ka. It's just a matter of time. Maniwala ka sa akin. Yung daan-daan, yung milyon-milyon, coaches, savings, rapper, naghihintay. Hindi hintay ka na. Yes. It's just a matter of time. Time lang. Alam niyo ba, time lang ang hihintayin mo? 100% magiging mayaman ka. Alam niyo ba yun? Nakita mo yung plug na yan? May isa naman clip. Kayong lahat kita mo yung plug na yan. Yes or yes? Yes! Yan yung pangarap nyo. Kita mo, pero hindi mo kayang hawakan. Yan yung kotse mo, bahay mo. Yan yung plane ticket mo. Kitang-kita ang linaw, pero hindi kaya hawakan. Pero para mahawakan yan, it will take time. Effort. Sa ginagawa ko ba? Meron ba akong time na kinukonsume? Meron ba akong effort na ginagawa? At yung time at sa effort na yun, pag-misa-misa, babagsak ka. Tatayo ka lang. May time. May effort. May time. May effort. Time and effort. And finally, your dreams will become a reality. Yes. Bakit ganito ko magsalita? I have a very comfortable life right now. Hindi ako pinanganak na mayaman. Pero niliwala lang ako with the guidance ng mga mentors, with prayers. I have a very comfortable life right now. Inuulit siya, cycle. Nangyari sa amin, mangyayari din sa inyo. Yes. Diba ano yun? Ang ganda ng sistema ng grupo nyo. Kailangan lang ikaw ay mag-ulit. Are you learning? Yes! Are you learning? Yes! Are you excited? Yes! Sa loob ng kwartong to, umalingaw ang positibo. Motivation, inspiration. Sa loob ng kwartong to. Pero paglabas yung mamaya, believe me, pag nakita mo yung resulta ng buhay mo, hindi maiwasan. May encounter mo. Sige pa. May encounter with discouragement. Are you with me? Yes. Kahit pala minsan, anong motivate sa'yo? Inspiration na rinig mo. In reality, pag uwi mo, wala kang pera, tama, may utang ka, may mga discouragement pa, at may gagatong pa, bubulong sa'yo, mahirap yan, hindi mo kaya. Tama? Ang daming issues. Pag ito na-encounter mo, normal yan. Kaya meron training ngayon na putulit para remind kayo. Normal to. Ito yung pinakamahirap. Pag may mahirap, madali. Pag may mahirap, merong kapalit na madali. Ano yung madali? 4 letters. 4 letters lang. 1 word. 4 letters. Quit! Gaano kadali mag-quit? Ngayon pa lang, kung nakabang ka sa training ko, kung na-corner ka sa akin, pwede kayo tumayo. Pwede kayo lumabas. Pwede kayo umuwi. Pwede kayo mag-quit. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit ka, nilimpid bilang speaker nyo. Hindi kayo nag-quit sa AGG. Nag-quit kayo sa chance nyo makuha ang mga dreams nyo. Masabi sa tabi mo, never quit! Masabi, never quit! Napagod at papahinga ka, napuya ka, di ba tulog ka? Huwag ka lang magtulog. Atlas never quit. Di ba? Now, look at this. Paano mo ngayon i-handle discouragement? Mahirap yan. Paano yung papadaliin? Sa mga naiinip, malapit na matapos ang intro. Intro pala. Power. Paano papadaliin discouragement? Number 1, Do not entertain your negative. mula ngayon, especially sa mga hubbers, sa hub din nyo, may mga times na nakaka-frustrate. Pag ito'y nakahiga at nakapikit, doon papasok yung mga question. Ano yung mangyayari kaya sa akin? Sulit kaya pagpunta ko dito? Tama kaya pagpunta ko dito? Do not entertain any negative thoughts. Pagurin yung utak nyo. Because an idle mind is a devil's playground. Ang tao pag walang iniisip, lahat ng negatibo, na-entertain niya. So make yourself busy.
read books, positive books, business books, YouTube, o sa YouTube kayo, lahat ng connected sa negosyo mo, yun ang papasok sa utak niyo. Are you with me? Yes. Next, eto na. Stay away from this magnanakaw. Yes. Ang mga magnanakaw ba dapat i-entertain? Hindi. Tandaan nyo, kayo ang umattend ngayon. Kayo nakakita, kayo nakarinig. Huwag kayong papayag na makakatanggap ka ng message sa text, sa messenger, hindi mo kaya yan, mahirap yan. Di ba? Tandaan nyo. Every time yung mga discouragement, always ask this question. Anong question? Who will pay my bill? Yes. Kayo magabayad ng mga gastusin nyo, hindi sila. Tama? Huwag kayo magpapanakaw ng pangarap sa ibang mga tao. Are you with me? Yes. Are you learning? Anong tawag dito? Cellphone. Anong tawag dito? Cellphone. Kayo ng cellphone to? Sa'yo. Sa akin. Just for illustration purposes, ang cellphone ko nakapatong sa chair na yan. At habang ako yung nakipagkausap sa inyo, mayroong isang taong gusto kong kuhin ang cellphone ko. Kunin mo. At habang kinukuha niya ang cellphone ko, nakita ko tumatayo siya, kinuha niya ang cellphone ko, at bubu siya. Feel na feel. Nakita ko? Nakita mo? Question. Normal ba yun? Feel mo ha? Na merong taong kumuha ng cellphone ko at wala akong pakialam? Normal hindi. Hindi. Hindi normal yun. Second scenario, ang cellphone ko ulit, nakapatong lang dyan. Sa harapan ko pa. At balak niyang kunin. Kunin mo lang. Habang sa ospital, oops, pare akin yan. Hindi pa niya nahawak ng cellphone ko, inawat ko na siya. Normal ba yun? Yes. Kasi hindi ako papayag na merong taong kukuha ng cellphone ko. Anything that belongs to me, hindi ako papayag na merong taong kukuha. Yes. Akin yun. Kahit marker, takip na marker na hulog, kinuha ng ate, akin yung marker, akin kasi yan. Anything that belongs to me, hindi ako papayag na may kukuha. Question, kayo ba'y nakakalita na mayroong natukutan ng cellphone? Yes. Habang naglalakad siya at may dumudukot na cellphone niya? At nung naramdaman niya may dumudukot na nagagawa, hinarap niya, uy, cellphone ko to! Bakit mo dinudukot? Yung magdukot, whatever it takes, aagawin niya yan. Kasi ang goal niya, dukutan ka. Pwede mo sabihin, sige na nga, ayaw mo paawat eh. Tama? Kasi ipaglalaban mo yung cellphone mo. Siya naman, ang goal niya, makuha ang cellphone mo. At medyo minalas ka, nakuha ang cellphone mo, nasaksa ka pa. Yan lang. Headline the following day. Isang lalaki, patay, kasi pinagtanggol ang cellphone niya. Kung ang cellphone niya, pinaglalaban niya ng patayan, how much more ang mga pangarap natin? Simple. I'll give you 3 seconds para mag-isip. Tapos na. Ibig sabihin, ganun ka simple. Ang discouragement, nasa utak mo lang yan. Do not allow those people na nakawan ng pangarap. Alam nyo, sumisigaw ka kanina, mga pangarap nyo nandiyan na. Tapos sa iglap, napuyan ka lang, yung downline mo lang umalis, lumipat ibang kumpanya, yung downline mo lang, ayaw na, ayaw na din pangarap nyo, o gano'n. Now, ito solusyon, di ba? Stay away from dito. Ito ang minaster ko. When I was starting in this business, I resigned from my job, remember? Kinusult ako si Mentor Francis Miguel. Sabi ko, apply. Iniwan ko trabaho ko eh. Ang gusto ko lang malaman, diretsuhin mo ako. Hindi biro ang ginawa ko pag-iwas trabaho ko eh. Maganda ang networking business. Pero bakit hindi tumutuloy yung iba? Make sense? Kung maganda, bakit hindi tumutuloy yung iba? Ano yung madali? Ano yung mahirap? Sabi ni Francis Miguel, diretso to. Madaling gawin ang negosyo. Madaling aralin ang marketing plan. Madaling aralin ang produkto.
Ganun pala eh. Ano ang mahirap? Ang mahirap kapag hindi mo control ang emosyon mo. Mag-research ka. Mostly, nang umalis dito, ang dahilan ng emosyon. Napikon, naasar, nagalit, nainis. Nagtampo kay upline, nagtampo sa management, nagtampo sa downline, umalis. Emosyon. There are so many things in our life that we cannot control. Do you agree? Yes. Kahapon ba lumindol o isang araw? Araw-araw. 7.8 lindol sa Mindanao. Hindi mo kontrol ang lindol. Ang kontrol mo lang, paano magre-react sa lindol. Hold the cover. Hindi ba pwede lumindol? Lindol, baksakan mo ng bato, baksakan mo ng bato. Diba? Kung ayaw yung mabaksakan ng bato, iiwas ka. Ang downline mo, may prospect ka, nag-promise, darating, sasama, mag-join, hindi dumating. Some of you, nagagalit. Ang labo! Nangako ka pupunta, hindi ka nagpunta. Nangako ka mag-join, hindi ka nag-join. Kainis ka. Hindi mo alam, hindi mo control. Kahit nangako yan, kahit ibigay ang pera sa'yo, binawit, budol-budol ka eh. Anything na reaksyon ng downline mo, hindi mo control. Ano control mo? Paano ka mag-react? Pag hindi dumating, nangako, lagi isipin, okay lang yan. Dagdag yan sa kwento ko. Yes. Are you with me? Yes. Sa kwento yan. Paano ko minaster to? 8 kaming magkakapatid. Sa 8 magkakapatid, modesty aside, masasabi ko lang ako pinakamagandang buhay. Kung traveled ako, secure. Magandang buhay ko. Alam niyo ba ni isa? Walang nag-join sa kapatid ko. 8. Kami. Ang sabi niya, dami ko pinayaman. Ang dami ko pinayaman, tao, hindi ko kilala. Sabi, kapatid mo, hindi ko pinayaman. Lahat ng kapatid ko, inimbitahan ko. Ayaw gawin. Naapektuhan ako, hindi. Why? Because I always respect people. Eto negosyo ko. Kay batid mo kita, kamag-anak, kaibigan, o kapitbahay, eto ang negosyo. Pag ayaw mo, okay lang. Why? For me, masarap tumulong sa taong gustong patulong. Yes. Tama. Hindi mo sa turuan. For me, masarap magturo sa mga taong gustong paturo. Kaya yung mga tao sa loob ng kwartong to, kung gusto mo magpaturo, hindi ka namin tatantanan hanggang hindi gumaganda ang buhay niyo. Yes. Uy, minamindset tayo ni Sir Arnel. Minamindset? Alam niyo ba, kahit lahat kayo mag-quit, wala akong pakialam. Reality. Maganda conversation ko sa kampanya. Kahit huwag kayo sumama dito, okay na ang buhay ko. Ito ba'y para sa akin? Hindi. Ito yung para sa iyo. Yes. Bakit para sa iyo? Kasi yung pag-upo mo dyan, yan ang ginawa ko before. Nakaupo lang ako na gusto ko magbago buhay ko. Lahat ng blessing na natanggap ko ngayon, ibinabalik ko lang sa tao. Gusto kong gumanda din ang buhay nila. Ayaw ko, hindi mo. Ayaw ko, hindi mo. Diba? Ganun ka dapat mag-isip. Huwag kang emosyonal, huwag kang madrama. Alam mo yung emosyonal mo at kung gadramahan mo, kung may points lang yun, lahat kayo global ambassador na. Walang points sa kadramahan. Are you learning? Yes. Smile! Diba? Imagine mo, one of my secret. Bakit kami tumatagal? Aging. This Matagyan ka. Di ba? Uy, This is a people's business. Learn how to smile. Pakisabi sa tabi mo, umiti ka naman! Hindi ka naman. Sabay, ngitian nyo agad, umiti kayo. Hindi ba? Ano ang feelings? Ano ang feelings? Yung katabi mo, nakangiti sa'yo, ano ang feelings? Masaya ka? Kapag yung katabi mo nakangiti. Tama? Ang tao, gusto mo magkada sa tao masaya. Ha? Subukan niyo
Mababasa mo kayo. Tama? Gusto mo ba talaga maraming process. Basta niya ka man eh. Ito matindi. Sa AJJ, hindi ka lang tuturuan pa paano yumaman. Pati pag ngiti, tinuturo. Yes! Kasi may mga tao ang tigas ng mukha. Hanggang gabi mo, nakasipangot pa rin. Gusto niyo matuto? Yes. Gusto niyo matuto? Yes! It will take 21 days to form a habit. Ang isang bagay daw, kapag 21 days straight mo ginagawa, nagiging habit mo na. And what is habit? Habit is a second nature. Kahit hindi mo na iniisip, automatic na mapangiti ka. Mamaya pag-uwi, bago mahiga, ano mo naman yung 1 to 10? Ismile ka lang. 1, 2, 3, pag medyo matigas, itulak mo. 4. Pag nakalimutan mo, nakahiga ka na, tulog ka. 21 days. On the 22nd day, magiging masayahin ka na. Yes! Smile! Yung nga na ng pag-hintay ilagay sa lugar. Baka pamay, paglabat pa pawe, natin bayangan. Sa Manila. 20 minutes na. Sa Manila. Are you listening? 20 minutes. Sa Manila. Sa inabahama ng 20 minutes to presentation. Sa distributor, pag hindi lang ang naintindihan. Yung sabi niya rin, hindi, smile lang. Nagpunta ng CR. Lalaki. Jumingil. Parang jumingil. May tumabi. Hindi jingle din, may hihili. Eh, nakapatingin. Ano? Alam niya sabi? Wow. Power. Humingin pa eh. Grabe. Gusto mong extra income? Huwag mo hindi sa CR. Hey, learning. Paano mo magiging masayahin? Alam mo sa mga sikreto ko para maging masayahin kayo? Learn how to count your blessing. Yes! Pasabi ka, count your blessing! Count your blessing! May problema ka? Yes! Meron! Yes! Lahat tayo may problema! Hindi sumagot. Walang problema? Hindi sumagot. Look at me! Lahat may problema. Look at me! Yes. Listen, quiet! Yung problema nyo, pangarap ng ibang tao na mapunta sa kanila. Ganun ka walang kwenta ang problema nyo. Tama? Sabi ko na eh. Power! Focus! Focus! Are you learning? Yes! Hindi yung marketplace, saan ka makakita? Isang lugar. Pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Yes! Alam niyo ba? Alam ko, ha? Nag-enjoy ba kayo? Yes! Ang tao pag masaya, mahaba ang buhay. Ako, ramdam ko, aabot kayo ng 100 years. Pwede mag-request? Pwede mag-request? Yes! Pag kayo 100 years na, magkaroon tayo ng reunion. Yes! Dito rin, dito. Huwag ka na mag-i-invite. Kasi nag-prospect mo, patay na lahat. Tayo lang. Tama? Tapos pwede mag-request? Pwede mag-request? Yes! Si Jomen ba rin? Si Jomen? Wala. Sino na dyan? Jomen, pwede mag-request? Pag tayo 100 years na, mag-reunion tayo, ikaw ang mag-intro sa akin. Ikaw mag-intro, ha? Can you imagine si Jomen? 100 years? Tama? Ano yung tsura ni Jomen? May tungkol. Malaki ang tiyan. Ito, walang ipin. Hey, good morning. Welcome. Welcome sa ating reunion. Tawin yun. Tuwa ako, buhay tayo.
Binata ka. Iniwan ka ng girlfriend mo. Ang girlfriend maganda. Angkat, long hair. Iniwan ka. Ang tanong, masakit ba yan? Yes. Masakit. Yes. Paano hindi? Tanggal ka sa trabaho. Ang sweldo mo kalahating milyon. Tanggal sa trabaho. Masakit ba yan? Yes. Oo naman. Tanong, magpapakamatay ka hindi? Hindi. Hindi! Hindi. May kilala ako. Taga Las Piñas. Iniwan ng girlfriend. Tanggal sa trabaho. Tapos straight. Gusto magpakamatay. Nagpunta pa na San Marino Bridge. Layo. Kasi gusto niya doon magpakamatay. Isang linggong wala ng kain. Walang tulog. Payat na payat siya. Lubog ang pisngi. Sabi niya, magpapakamatay na ako. Tatalo siya. Nung malapit na, bigla siya huminto. Sabi niya, grabe. Ang taas pala. Baka pag uwi tumalog, hindi ako mamatay. Kasi ang payat eh. Para sa dahon. Eh, matalino. Nagtali ng dumi sa liig. May bato. Magpapakamatay na ako eh. Nung tatalo siya, bigla siya huminto. Tanong niyo kung bakit? Bakit? May nakita. Ano? Ano? Isang lalaking tawa ng tawa. Ayun. Hindi ba't nakakasarili? Yes. Pagpapakamatay ka, may tawa ng tawa. At alam niyo ba, ang itsura yung lalaki tawa ng tawa? Ano? Gusto niyo malaman? Yes. Gusto niyo malaman? Yes. Ganito ang itsura. Tumatawa. Mga ganito. Bakit gano'n? Putol dalawang kamay. Ito matindi. Putol din dalawang paa. Putol kamay. Putol paa. Tawa ng tawa. Paano tumawa? Ang ginawa ng napakamatay, tinagyan yung tali. Brad, grabe ka. Muntik daw magpakamatay. Ha? Pero nung nakita kita, dapat ikaw ang magpakamatay. Wala kang kamay. Wala kang paa. Ba't ka ba nagtawa ng tawa? Alam mo sabi? Ba't ka ba nagtawa ng tawa? Alam mo sabi? Sabi, sira ka ba rin? Ikaw kaya ang kumati ang puwet. Sabi niya! Sabi niya! Sabi niya pala pa! Are you learning? Yes. What do you notice? What do you notice? Simula kanina hanggang ngayon, may trainings, may motivations, may kwento, may jokes. Masaya? Yes. One of my secrets kung bakit ako tumagal ng 28 years, kailangan ini-enjoy nyo ang ginagawa nyo. Yes. Kasi kung mayaman ka, hindi ini-enjoy, wala din eh. Kapag ini-enjoy mo sa bagay, at mahalin nyo ang ginagawa nyo. Sabi sa kanila, bakit tumagal ng 28 years? Hindi mo nakasawa niya, hindi biro yung ginagawa kong training. Ang training ko, especially this topic, almost pare-pareho for the past 28 years. Bakit ako? Tumagal. Kasi ini-enjoy ko. At mahal ko ang ginagawa. Yes. Ganun pala yun. Pag mahal ninyo ang ginagawa ninyo, hindi na makapagod. Taas ang kamay ng mga nagmahal na para makarelate ka sa akin. Kayo ba'y na-in love na? Yes. Question, kayo ba'y na-in love na? So many times. Do you remember the first time na may in love? Yes. Hindi ba't wala kayong pakialam Ikaw ba? sa mga Ikaw ba? sinasabi ng ibang tao? Yes.
Kung magsyota, mga 1 month pa lang magsyota, obserbahan nyo. Umaga, tanghali, Kausap. hapon, gabi, magkasama. Naglalakad lang. Walang kapaguran. Gabi na. Ang sabi na lalaki, sweetheart, good night, uwi ka na. Ano ang sabi ng babae? Mamaya na. Mamaya na. Nakaka-excited na, di ba? Ang maarte o maarte? Marte. Wala silang pakialam. Kasi in love. Yes. Sige na, gabi na eh. Love mo ba talaga? Oo naman, nagtagal kita. Kung love mo kasi masaya sa akin. Maarte. Wala silang pakialam. Sige na. Yung magsyota na yun, pag tumatawid, sino ang nasa danger side? Lalaki. Sino? Lalaki. Lalaki. Hawak-hawak na lalaki ang braso ng babae. Dahan-dahan, darling. Baka masagasaan ka. Uy, may bato sa dalina. Lalaki na. Maarte? Yes. Wala silang pakialam. Look at me. Nagpunta ng Jollibee. Pag nasa Jollibee, sinong unang umuupo? Babae o lalaki? Wow. Babae. Alam na alam. Paano umuupo ang babae? Ha? Cross leg. Stomach in. Chin up. Belly. Press. Press. Stomach in. Chin up. Press. Press out. Press out. Side view. Para may muranas. Gutom na yun. Yung boyfriend, kasabi, sweetheart, anong gusto mo? Burger patty. Arte. Wala ka naman. Burger nga, tsaka spaghetti. Para sa girlfriend ko. Arte. Walang pakialam. Girlfriend. Gutom na. Paano kumain ng spaghetti? Paisa-isang noodle. Pasampas. Ang daming sarsa. Ano sabi ng boyfriend? Cute mo. Tukit to. Ganyan kayo babae. Ang arte nyo. Wala silang pakialam. Look at me guys. Same thing sa HEG. Kapag ginagawa niyong negosyo, maraming tao ang magtatawa sa inyo. Yes. Tama? Yes. Pero wala dapat kayong pakialam. Yes. Kasi in love kami nito. Yes. Every time you attend training, kapag love mo ito, wala kang pakialam kahit mahaba ang training. Kailangan every time you do your expecting, expectations, lahat. Kapag ina-enjoy nyo to, kahit nasa hub kayo, believe me, tatagal na dito. Yes. Mahal nyo. Bakit kayo umaalis? Kasi hindi na nila love ang ginagawa nila. Yung mga boyfriend, nagpakasal. Naging mag-asawa. 40 years ng kasal. Tumatawid. Ang laki ng truck. Ano ang sabi ng lalaki? Hoy, bisa mo, masakas ka, natatakataka ka, bahala ka na ginagawa. Pag walang pagmamahal, walang pakialam. Babae kumain ng spaghetti, 3 subuan, lubos. Bilis ah. Ano ang sabi ng asawa niya? Ang baboy mo, di ba?
Bruto last eh. Kailangan mag-focus na kayo. Okay na mag-focus na. Silent. Kayo may nakafocus pa? Yes. Hindi nga. Yes. So malaman ha. Gano'ng importante yung focus? Everybody please raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air. See? Baka kamay. Ang sabi ko, at the count of 3. Wala pang bilang. Okay. But me, yun ang reason. One of the reasons kung bakit hindi umangat ang ibang distributor. May simpleng sistema, may turo sa inyo, ayaw nyo makinig. Raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air. See? Baka kamay. Minsan, kahit paulit ko na turo, meron pa rin pasaway. Mapasisya mga downline? Tanong, masama pa silang tao? Hindi. Hindi na nakapokus. Eh gusto nyo maging successful eh, kailangan mag-focus ka. Raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air 5 times. How many times? 5. At the count of 3. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Give yourselves a big It's not easy. Easy Yes. ba? Yes. That's your focus. Everybody look at me. Sit down properly. At the count of 3, draw a circle using your right foot. Kanang paa, circle kayo at the count of 3. Ang sabi ko, at the count of 3. Wala pa. What do you notice? May mga tao, kahit ilang beses mo sabihan, masamay pa rin. Question, masama pa silang tao? Hindi. Hindi na nakapokus. Hindi. Are you ready? Sit down properly. At the count of 3, draw a circle gamit ang kanang paa. 5, how many times? 5. At the count of 3. Are you ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan! Is that easy? Yes. Because you are focused. Focus. Everybody look at me. Sit down properly. Raise your right hand. At the count of 3, do it both. Sabay. Number 8, 5. Circle sa paa, 5. Sabay. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, sabi nyo, Mira bro. sabi nyo! Milyon! Ilang milyon? Ilang milyon? Hindi pala pa. Ngayon mo rin. Dinaan ko lang sa exercises. But if you really want to succeed in AGG, mag-focus kayo. Maraming distraction coming from different companies. Dating nakasamahan natin, bumulubugin ka. Dito, maganda. Dito, ayan. Do not entertain those things. Focus only sa system nyo. Focus sa AGG. Okay, okay. Okay. And last skills is very basic. May prospect kayo. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yan. Bite. Kasi balik mo lang. Balik. Balik mo isa. An invitation may solve all the problems of the business. Lagi mo tinatanong sa sarili mo, mahirap eh. Ano ba dapat ang gawin? Dapat gawin? Everybody please participate. Pag binasa ko to, ang gagawin mo lang, sumigaw ka ng invite. Are you with me? Yes! When you meet, it's from the start. Start. When you have no appointments, Invite. sa
When you have no money, Invite! when your team doesn't invite, Invite! when your team doesn't sell, when Invite! your team complains, Invite! when your team loses a dream, Invite! when your team has no excitement, Invite! when your big guy disappears, Invite! when somebody quits, Invite! when you are down, Invite! when you think about your family, Invite! when you want to help somebody, Invite! when you want to be somebody, Invite! when you want to win, Invite! when your team wants to win, Invite! invite. Invite! Invite! Because an invitation may solve all the problems of business. Yes. Upline! Nahirapan ako! Invite! Invite. Upline! Pagod na me! Invite! Why? Look at me! Kapag meron lang kayong invite, ano mangyari? Pag may invite ka lagi, papasok yung bagong direct. And the new direct is the answer. Sino yung lang excited? Kahit maganda ang trainings, ilang linggo ka na, ilang buwan ka na, attend ka ng attend, present ka lagi, at wala kayong direct, malungkot yun. Ang nagpapa-excite sa isang distributor, bakit meron siya laging bago? Yes. If you want to build a huge network, wala kayong choice. Build. New direct is the answer. Parang ngayon, nag-enjoy ka, natututo ka. Pag-rally power, ay ako na mag-isa. Wala akong downline. Anong feelings mo pag marami kang downline sa blue ng kwarto? You feel excited? Yes? Next, skills. 4%. Okay, next. Tapos. Basic. Tapos mo ito. Ito ang basic skills. Are you with me? Yes. Hindi ko tapusin kasi tomorrow I have a very special topic sa PCO. Yan ang lagpasan ko to. If you're really interested, paano yung skills na to, makakatulong yung topic ko tomorrow. Okay? Yes. Hay ba natuto? Yes. Hay ba nag-enjoy? Yes. Power! Grabe! Grabe! Power! Ngayon, subukan niyo lumabas. Tapos, sigaw ka ng power! Google Pay ka ng mga tao. Kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Tapos na ako subukan niyo lumabas. At magkwento kayo about dreams. People will laugh at you. Sa labas, ang pinag-usapan, puro problema. Politika. Tama? Yes. Samantala sa kwarto ito, pinag-usapan, makuha ang mga pangarap. Yes. So kailangan pala, nagtutugma ang utak mo sa utak ng ibang mga tao. So don't be frustrated pag walang taong makaintindi sa inyo. Hindi nila alam yung language natin. Kung gusto nyo makakonect sila sa atin, kailangan makapunta sila sa loob natin. Tatapusin ko sa isang kwento. The Moyi story. Oh, yeah. Speak the same language. Sabay mga alam na, manahimik kayo. Sa mga bago, just listen. Are you with me? Yes. Pasintabi merong isang bata na medyo merong difficulty sa pagsalita. In layman terms, tawag ito parang momo. Tama? Yung bata na yun, medyo pilyo. Yung bata na yun, pag yung nanay niya nakaupo sa sala, lagi niyang binubuli. Nanay mo, nakaupo. Ano, lalapitan niyo? Kasi binang bata, Mami, nges mo. Tinag parang bata. Sabi ng mami niya, ito bata ito. Panges mo, nges mo. Isa lang naman ang momo sa bahay ito. Hindi na po ito. Kasi sabi yung person with difficulty in speaking. Yung bata na yun, meron silang tindahan. Ang tawag sa tindahan nila, sari-sari store. One day, may dumating na customer. Ang customer, ngongo din. Sabi ng customer, balik mo. Sorry. Balik. Darling. Touch. Balik mo. Yan. May customer, sabi niya, good morning po. Pabili nga mo ako ng moyi. Sabi ng tatay, ikaw, ano binibili mo? Ang ami ko pamili mo ako ng moyi. Ha? Moyi? Hindi ko maintindihan. Sabi mo,
Mabira naman po kayo. Moyi, may mga kinikilingan. Okay, okay. Dadaan. Ang aming po. Kapilit po. Ako na Moyi. Moyi! Hindi naman maintindihan eh. Ang ginawa ng tatay, tinawag niya yung anak niya na sabi niya, anak, punta ka dito, may nabili. Hindi siya maintindihan. Sabi ko lang niya, alam mo, yung tay, punta ka dito, may nabili. Hindi siya maintindihan. Okay, bata. Sabi naman, uy! Best friend! Best friend ko na yan. Best friend. Pumunta ka na. Ano bang pinipili mo? Sabi ng bird, ay, naku, bird. Maungot niya lang tumating ka. Hindi niya ako napili ang tatay mo. Hindi niya ako maintindihan. Sabi niya, oo nga, best friend. Ang ito na ako, ha? Pipiliin kitang intindihan. Ano nga pinipili mo? Eh, galit na. Galit na. Alam mo sabi, best friend. Alina ka! Amigo! Ang ay mo, mapili ako na Moyi. Sabi niya, ha? Moyi ba? Analit na. Pagbalik, best friend. Eto na yung Moyi mo. Uy, thank you ah. Nakita ka ng tatay. Sabi, anak, grabe ka. Ang galing mo. Nagkaintindihan kayo. Natural. Ano ba talaga ang pinili ng best friend mo? Ang sabi ng, alam mo ay, ako na, itlog. Slow. Ano nga pinili? Ay, ang pinili ng best friend ko ay Moyi. Ano ba Moyi? Hindi. Ano Moyi? Hindi. Si Malaman! Yes. Si Malaman! Yes. Ano mga kanina? Ladies and gentlemen, ano ang mensahe ko? Mula ngayon, sa lahat ng mga taong magdi-discourage sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang nakakita ng nakita nyo. Hindi sila ang Yes. nakarinig ng narinig nyo. Kaya huwag kayo magpapanakaw ng pangarap sa mga tao. Yes. Thank you! Picture mo. Good news to, tayo mag-video. Hawakan mo. Okay? Ginagawa ito nationwide. Okay na yan. Ang isigaw mo na,